Hello guys, magandang tanghali sa ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatiran. Shout out sa inyong lahat. Kayo po ay nakapag-subscribe na sa ating bagong channel. Ako po magpasalamat sa inyo, lalo na kay algorithm. Dito tayo sa ating channel. Hindi pa masyado hindi pa kilala itong bago nating channel. Ako po si YouTube channel Daniel Liba PH. Ulitin ko, Daniel Liba YouTube PH. Yun. Sana maintindihan ninyo ang ating mga na-upload kanina o kagabi ko no, yung nakaraan na tungkol sa pangyayari kay Bato. So mga kababayan, ang nais nating pag-usapan dito na mayroon na palang walang kaso pala si Bato tungkol sa ICC, kung hindi gawa-gawa lang ito ni Trillanes, o kung may totoo man ito, sinungaling ito Marcos admin. Kasabi ni Marcos, umalis kayo dyan. Sinabihan niya ang mga NBI, mga kapulisan ng iba, ano raw ang pinagagawa nyo, no? Yan ang mga pag-usapan natin dito tungkol sa mga pangyayari, no? So maniwala ba kayo hindi nag-uutos si Marcos na sa mga itong mga NBI na hulihin ninyo si Bato? So yun mga kababayan, sinungalingan ni Marcos. Marcos, grabe yung ka-fake news nito. Tapos tayo pa ang sabihang nga fake news. Wala ka sa hulog, Marcos. Kayo ang nagpatigbabaw ng kasinungalingan. Kayo ang mga utos ng mga hindi magaganda, o tinuruan ninyo ang mga mamayang Pilipino nga lumalaban sa nyo. Kasi kung hindi kayo naggagawa ng mga katarantaduhan dyan sa gobyerno ninyo, ay walang lumalaban mga Pilipino sa inyo. Kasi nandiyan nga kayo sa posisyon, kami nga ang naglagay sa inyo dyan. Kung natandaan mo, Marcos. Ngayon, magsasabi ka nga wala kang utos dyan sa Senado nga ulihin ninyo si Bato. Di ba isang katarantaduhan mo dyan, Marcos? Sinungalingan mo. Hindi gumagalaw yung mga NBI, yung hindi galing utos sa'yo. Ito rin tanungin kita din pala, magkano bang bigay mo, Marcos, sa NBI? Kay Trililing, magkano bang bigay mo kay Trililing, Marcos? Hatian muna kami. Putik ka. Hatian mo kami sa mga nakaw mo sa pera namin yan. Pera namin yan. Dapat hati-hati na tayo dyan. Yung ito si Trililing, atat na atat ng paghuli kay Dr. Bato. So atat na atat siya. Ay napalpak ang paghuli sa mga NBI, di baga napahiya si
ano, rililing yung bata mo Marcos, napahiya yung bata mo. Pati itong NBI, napahiya mo. Napahiya kasi hindi nahuhuli. Ngayon, may putukan na dyan sa loob ng Malacanang, sa Senado, wala man lang rescue kung anong mga pangyayari, saan galing yung putok, saan galing yung bala, baka nandoon sa kabila ng area o gi-snipe niya na si Bato. Malamang sa lamang mayroong sniper diyan doon sa kabila ng building. Itong mga sniper na yan na nandiyan sa kabilang building, although hindi natin nakikita, no, pero mayroon talaga nga nagkaputukan, kaso lang, saan ang gagaling yan? Galing yan sa iyo, utos nyo yan, Marcos. Antindi mo, Marcos? Ano bang ibig palabasin ito, Marcos? Maglaban-laban mga kapwa Pilipino? Maglaban-laban kapwa Pilipino? Tuwang-tuwa ka na naman ganun? Para saan? Ikaw, Marcos, sobra ka kaswapang. Sobra ka kaswapang. Itong mga natin, kung tutuusin talaga, wala mga jurisdiction ang ICC sa atin. Walang jurisdiction. Although, pwede naman sila magsupina kung may kasalanan si Bato. Pero dadaan yan sa korte. Ang korte na magbahala kay Marcos ay Bato. Ang korte na ibahala kang Bato. Supinahan si Bato. Magsupina supinahan si Bato na galing kay korte. Mga ganito, may ka dito, galing sa ICC. Kung naman ay ang warrant sa ICC, kung papansinin sa ating batas, kung may jurisdiction tayo. Pero sasabihin natin, isang halimbawa, mayroon tayong jurisdiction, ay di natin papansinin yung wrong statute nila doon. Kasi ang ating gisupinahan nila ay nandito sa ating bansa. Wala silang karapatan silang mag-imbestiga doon. Ang karapatan mag-imbestiga dito, maliwanag mga kababayan, maliwanag pa sa mata ng kalabaw, ang mag-imbestiga ang ating gobyerno. Ang mag-imbestiga natin ang ating jurisdiction mismo, ating abogado o korte. Ang ating korte, anong branch nga ating korte nga saan sinampahan si De La Rosa, o yan ang maghusga na yan ang ating korte, hindi ang ICC. Tarantado itong ICC. Ano bang kung itong ICC sa ating bansa? Wala namang kasalanan ng ating General Bato sa ating bansa. Ano bang nakuha noon? So mga kababayan, ilan ng beses paulit-ulit natin dito nga walang jurisdiction ang ICC. Tapos baliktarin nila ang tayo ay walang jurisdiction. Diba? Lukuhan. Nilito-lito nila ang ating mamayang Pilipino. So, para sa mamayang Pilipino, huwag kayong magpalito-lito. Lalo na ito si Marcos. Lalo na itong mga pusa ni Marcos nga mabilis na mga bayaran yan. Ako po. Bayaran niya, trililing, itong MBI, mga vlogger dyan, mga bayaran yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, wala tayong jurisdiction. Bakit?
ang mayroong jurisdiction ang ICC. Kasi ang ating Supreme Court, wala mang nagpakialam kung mayroon bang jurisdiction. Walang pakialam. Hinampak na itong natin, Supreme Court. Dapat Supreme Court, I'm sorry kung mayroong Supreme Court, gagalaw naman kayo. Magsabi kayo dyan kung mayroon ba tayong jurisdiction. Para gumagana ba ang ating batas. Kung gano'n naman, madali na lang nila paghuli ang ating si Bato, kayo, gagalaw na kayo dyan sa Supreme Court. Kung mayroon man tayong jurisdiction. Kung mayroon, di ituloy natin yan. Yan ang ating isigaw nga mayroon tayong jurisdiction. Bakit tulog-tulogan kayo dyan sa pansitan? Kayo mga nandiyan sa Supreme Court, baka nakatanggap kayo ng kunting nakaw ng BBM, tulog-tulogan lang kayo, So ito, hindi na ko naman sinasabi nga talaga, na nasa iyo yan. Nasa iyo yan. So mga kababayan, ang sabi na nila dito, na natin dito, nga ang Supreme Court, nagpapadala na ang Supreme Court nagpadala na ka Bato nga harapin niya itong na pangyayari o katotoo nga mayroong warrant ang ICC. Pero di ibig sabihin nga ang si Bato i-surrender doon sa ICC, hindi. Harapin niya dito sa ating bansa. So, ang tanong, mabuti kung di regalong kagwang nito. Bigla lang hugutin. Kasi alam naman natin ang ngayon natin. Ito, tanong natin kung hugutin ito si Bato. Kasi ang aeroplano naka-waiting na dyan sa Mactan Airbase, sa pagsasakyan ni De La Rosa. Ang problema mga kababayan, kung hugutin si Bato, anong magagawa dyan ang Supreme Court kung walang bantay sirado ito si Bato, Mga kababayan, ito ang ating pagbigyang pansin, dapat bantay sirado ito, may security ito si Bato. Kung pagdating maghihiring na dyan sa Supreme Court, nga siyempre tatanungin kung may ano bang kasalanan, o magtanong ang ating mamayang Pilipino, magumagana bang ating jurisdiction dito, o bakit ang ICC nagpapadala dito nga taga rito man lang tayo. Yun ang doon. Tapos biglang hugutin si Bato nga walang pahingintulot sa Supreme Court na o walang binigay nga basbas na hugutin nyo, o nagpaka lang, yun ang mangyayari dito. So bigyan naman ninyo ng si Bato ng tinatawag ng kalayaan, o escort siya, kung dapat na mayroon siyang escort na proteksyon sa buhay niya. Baka biglang hugutin siya, bigla siyang barilin, o di mayroong si Bato kaysa wala, di ba? Naintindihan yung mga kababayan, mas maganda yung mayroong escort si Bato.
ang Supreme Court magbigay ng ah, magsabi ang Supreme Court nga bigyan natin ito si Bato ng ah, security, ah, para secured, tawag nga secured ang buhay ni Kuan Bato, kaya matawag ng secured ang buhay ng Bato kasi ang magbigay ng secured ang buhay ng Bato ay ang Supreme Court. Bigyan siya ng security o ano, ilang security ang magano siya. O, di ba? Yun ang dapat. Hindi kayo bigla-bigla lang hugutin. Ako po, huwag kang kumpiyansa sa General Bato. Kahit pa ano magkadiano ang buhay. Laban na ang mga Pilipino, mga mamayang Pilipino, nandiyan na naglalabasan na ha. Ay itong ating mga general na ano, retired general natin at atin lang itong pagsubaybayan muna may ano rin sila pag gagawin daw nila gagawin din nila rin. O pag gumagalaw daw sila, gagalawin nila rin. O ganun lang. Parang ano ang pamaraan diyan dito, ganti-gantihan. O dapat ito si Marcos ay magmatino. So hanggang dito lang tayo mga kababayan. Maraming salamat, magandang araw. Hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo. Wala naman tong bayad, ha? Para sa ating itong vlog natin para to sa ating bayan, ha? Bilang content creator tayo sa ating channel. Bago pa itong channel, suportahan ninyo. Okay. Maraming salamat.